Sino ang aking kapwa? Mapagpalang araw ng linggo, kapanalig. Nasa ika-15 linggo na po tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. May tumindig na isang guro ng batas upang subukin si Jesus. Guro, ano ang aking gagawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Ano ba ang nasusulat sa batas? At paano mo ito naiintindihan? Mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, at ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong lakas, at ng buo mong pag-iisip. At nasusulat din naman, mamahalin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Ngunit gustong mangatwiran ng guro ng batas, kaya sinabi niya kay Jesus, "At sino naman ang aking kapwa?" Sinagot siya ni Jesus, May isang taong bumaba mula sa Jerusalem papunta sa Jericho at nahulog siya sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog at saka iniwang halos patay na. Nagkataon namang may isang paring pababa rin sa daang yon. Pagkakita sa kanya, lumihis ito ng daan. Gayon din naman may isang Levitang napadaan sa lugar na yon. Nang makita siya'y lumihis din ito ng daan. Ngunit may isang Samaritano namang naglalakbay na napadaan sa kinaroroonan niya. Pagkakita nito sa kanya, naawa ito sa kanya, kaya't lumapit ito. Binuhusan ng langis at alak ang kanyang mga sugat at binendahan. Isinakay nito ang tao sa kanyang sariling hayop at dinala sa isang bahay panuluyan at inalagaan. Kinabukasan, dumukot ang Samaritano ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, "Alagaan mo siya. Sasagutin ko ang anumang karagdagang gastos pagbabalik ko." At sinabi ni Jesus, Sa palagay mo, sino sa 3 ito ang naging kapwa sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan? Ang nagdalang hamag sa kanya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, Humayok at ganoon din ang gawin. Wala akong paki. Inaamin ko na maraming beses ko na rin ginamit ang mga katagang ito. Bakit kailangan ko makialam sa buhay ng may buhay? Ikaw, kapanalig, kailan mo huling ginamit ang mga salitang ito? Ipinapaalala sa atin ng Ebanghelyo sa linggong ito na hindi lamang damdamin ang tunay na pag-ibig. Ang totoong pag-ibig ay isang pandiwa. Ito ay kumikilos, gumagawa, at nagsasakripisyo. Ang mabuting Samaritano ay modelo ng taong totoong nagmamahal. Hindi siya manhid o naging pabaya. Nakialam siya. Nagkaroon siya ng malasakit sa kapwang nangangailangan. Kaya ang Ebanghelyo sa linggong ito ay isa ring malaking hamon. Ating bigyang buhay ang salitang pag-ibig. Huwag lang tayo puro dasal at pagsisimba. Ang totoong Kristiyano ay katulad ng mabuting Samaritano. Tumitigil para tumulong, gumugugol ng panahon, at nagbibigay ng atensyon sa kapwang nangangailangan sa lahat ng pagkakataon. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Santa Maria, Mahal na Birhen del Carmen,
Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.